Bagong pag-atake ang ibinabala ng leader ng grupong nang hijack ng isang barko sa Red Sea na may 17 Pilipinong crew. Tatargetin din daw nila ang ilang barko ng Israel kung hindi ititigil ang pag-atake sa Gaza. Ang tiniyak naman ng ating gobyerno, tinutukan ni Cedric Castillo. Hindi sila nag-iisa. Ito ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa 17 Pilipinong tripulante ng barkong MV Galaxy Leader na hinijak ng rebeldeng grupong Houthi habang binabaybay ang Red Sea kamakailan. Sa kanyang official social media account, tiniyak ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para makauwi ng ligtas ang Filipino seafarers. Nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Foreign Affairs sa mga counterpart nito sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia. We do know they're safe. That much we can say. Tuloy-tuloy din ang komunikasyon ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga kaanak ng na-hostage na mga tripulante. Rest assured that we have talked to all of the families of the seafarers and assured them of the fullest government support and assistance. And we've also been in touch since day one with the Manning Agency with respect to finding ways in which to bring home our 17 seafarers safely. Sa video na inilabas ng rebeldeng grupong Houthi, makikita ang pagsampa sa hinijak na barko ng kanilang Navy commander. Nakaharapan niya ang crew ng MV Galaxy Leader at kinamayan pa ang mga hostage. Sabay babala na handa raw silang atakihin ang mga barko ng Israel at mga kaalyado hanggat hindi natitigil ang pag-atake sa Gaza. Ayon sa Israel, ang MV Galaxy Leader ay pagmamayari ng isang British company na pinapatakbo ng isang Japanese firm. Wala raw Israeling sakay ang MV Galaxy Leader. Wala pang pahayag ang Manning Agency ng 17 Filipino seafarers. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.